everyone, welcome to Filipino Internet Marketer and Online Worker. So minsan tinatawag naming FIMO. So this is the video 3 for the online job enlightenment. So dito po ninyo malalaman ang kung saan mag-a-apply at paano mag-a-apply sa online job. So simulan na natin. So hopefully itong video na ito makakatulong sa inyo kung saan kayo makahanap ng trabaho through online. Alright. So, where to apply? So, ito yung mga list ng website kung saan kayo pwede mag-apply. So, pumunta kayo sa www.odesk.com, sa www.easyoutsource.com, tapos www.onlinejobs.ph. Alright, so puntahan natin tong tatlo na to. Alright. Sige, so sa www.onlinejobs.ph nagpo-provide sila ng information tungkol sa webmasters. Nagpo-provide sila ng mga information kung paano ka mag-apply. Alright. At ganun din kung isa kang employer, makikita mo yung mga applicants, 'di ba? So, kinakailangan mo lang is mag-register dito, tapos ang gagawin mo i-set up mo yung i-set up mo yung account mo. For example, makikita mo yung account ko. Punta tayo sa my account. So, dapat kinakailangan mong pagtapos ng sign up mo dito, i-set up mo kaagad yung profile mo. So, sa profile mo, makikita mo kung ano yung mga work experience mo. Yan. So, ito yung profile, i-set up mo kaagad. Tapos, meron kang i-check or meron kang ilalagay sa pag-set up mo. Kung, for example, ability to solve problems, mga skills mo to. Pwede mo sabihin na I'm the best in the world, pero dapat magiging honest ka, ha. Ayan, English. So speaking sa English, tatlong star lang. Ayan. So isi-set up mo 'yan lahat. Alright, so marami pa akong hindi alam, katulad ng real estate, syempre wala akong alam dyan. Tapos admin support, syempre wala akong alam dyan. So kaya konting-konti lang yung mga stars, diba? So sa graphics, yan, videography, yan, Photoshop, ayan. So ang first is yung attributes mo, diba? Typing speed, yung ability to solve problems, yung email, diba? Ayan, so picture, maglagay ka ng picture. Tapos, yes, i-follow mo lang yung instruction na sobrang madali lang talaga, sobrang madali lang mag-register dito. At kapag tapos ka na mag-register, balik ka dito, home. Tapos matapos ka nang tapos mo nang na-set up to, ang gawin mo lang, balik ka dito i-click mo tong logo na to, tapos want a job, i-click mo tong want a job. Ayan, so dito na magsisimula yung pag-a-apply mo. Alright. So, for example, naghahanap ka ng video editing. So, ilagay mo lang dito, video editing. Alright, so punta ka sa general. Hindi pagiging general na isang sundalo. Alright, search job. Search job mo, tapos makikita mo kaagad. So, technique, isang tips na dapat mong malaman. Tingnan mo tong date posted, di ba? Kapag makikita mong updated ba siya March 10, tapos ngayon is March 13, meaning matagal na to, 3 days nang nakalipas. Kapag ganon yung posting niya, tapos last updated niya, meaning sa March 10 to nilagay niya yung post na to, meaning maliit yung chances mo na makuha ka sa trabaho na ito. Kasi sa 3 days pa naman na nakalipas, sobrang marami nang nag-a-apply doon.
Alright? So, technique yan. Kung anong date ngayon, 13, kung mas updated siya, kung March 13, dapat mag-a-apply ka kaagad dito. Alright? So, tips yan sa inyo. So, for example, ito yung gusto kong applyan. Alright, so makikita mo yung information. Alright, so i-click mo lang tong apply for this job. Tapos pagkatapos ng apply for this job, subject, sabihin mo pwede ding video editing application. Pwede mo yan, pero meron na akong template dito. So, ang nilagay ko dito is kinopya ko yung application letter. 'Di ba meron tayong application letter? Pwede ninyo i-download 'yon sa Facebook ng Fimo group. Yan. I-download mo lang tapos i-copy paste mo. Siyempre, kailangan mong baguhin yung pangalan. Don't tell me i-copy paste mo yung pati yung pangalan ko tapos mag-send. Baguhin mo tapos yan i-send mo kaagad. 'Di ba? So, pero dapat kinakailangan kung video editing yung ina-applyan mo, dapat yung mga skills na yun is katugma sa nilalagay mo sa application letter. Siyempre, hindi naman pwedeng mag-a-apply ka ng SEO tapos yung nilagay mo is video editing skills. So, sobrang mali yan, di ba? So, dapat updated din yung dates. So, isi-send mo, tapos, palagi mong tandaan na mag-update ka, mag-login ka palagi sa email mo dahil doon mo makikita yung reply. So, minsan, dito sa inbox, magre-reply sila sa inbox. Ayan. Pero, kadalasan doon sa email mo. Alright, so yan yung onlinejobs.ph. Sa Easy Outsource naman, punta tayo sa Easy Outsource. Sa lahat po ng internet marketers at also sa mga business owners, pagod na ba kayo sa kakahanap ng mga buyers na para bumili ng products ninyo? Dito po sa Ignition Marketing, nagtuturo po sila tungkol po sa mga bagay na dapat ninyo malaman kung paano po kayo makakuha ng effective way na para maibenta yung product ninyo at magkakaroon po kayo ng maraming buyers. So meron po silang product na tungkol sa Facebook sikat marketing. Dito po ninyo malalaman yung mga techniques na gamit ang Facebook na para mas maibenta ninyo yung products ninyo at magiging marami po yung buyers ninyo. Nagtuturo din sila sa Ignition Marketing yung tungkol po sa shortcut to 100k pesos per month. So tinuturo po nila kung ano po yung mga ways at also po yung dapat nating isipin para magkaroon tayo ng 100k possible income per month. So ito pong apat na ito ay makikita lang po ninyo sa Ignition Marketing. So all you need to do is to click the link below ng video na ito at tingnan po ninyong video na yon at para malaman ninyo para kung paano po ninyo makuha ang product na ito. Salamat po. Kung gusto ninyo, kung employer ka, gusto kang mag-apply, maghanap ng employee, punta ka sa post a job. So pwede yan. So kung gusto ninyo ng trabaho, punta ka dito sa online jobs ito. Or dito, view jobs. Alright, so technique. Para malalaman ninyo hindi ito scam, nakikita ninyo to, yung letter P. Ibig sabihin yan, paid employer sila. So ibig sabihin, paid employer sila, ibig sabihin binayaran nila yung post nila. Sobrang, sa pagkakaalam ko, mahal ata yung magbayad ka kapag mag-post ka ng job hiring dito. Pero kapag paid employer sila or nagbayad sila para mag-post dito, ibig sabihin hindi yan scam kasi hindi naman sila magbabayad, mag-e-effort para mag-post at para mag-scam lang, 'di ba? So, ibig sabihin kapag paid sila,
meaning seryoso sila na naghanap ng employee at seryoso silang magbayad talaga. So kapag nagbayad sila, ibig sabihin makakabigay din sila ng salary para sa iyo. So yan yung system ng mga website. Yan yung system ng mga website na para maiwasan yung scam. Ganun din sa online job. Kapag mag-post, for example, post a job ka, kung isa kang employer, magpo-post ka ng job, kinakailangan mo magbayad muna. So kung isa kang scammer, 'di ba? Kung isa kang scammer, hindi ka magsasayang ng pera mo para mag-post ng job at magbayad, 'di ba? So yan yung isa sa system na ginawa ng mga website na nag-o-offer ng online job na para maiwasan yung scam, 'di ba? Yung mga scammers ay hindi sila seryoso na magbayad ng mahal para mag-post lang para mag-post at mag-job hiring. So yan. So kung nag-aalala kayo na scam ba tong online job, promise ko sa inyo, hindi yan scam kapag nakikita mo yan. Ito, totoo yan. At ilang beses na namin napatunayan yan. Alright, so kapag gusto niyo mag-apply dito sa easyoutsource.com, mag-click lang kayo, for example, web developer. Tapos makikita mo yung job description. Tapos pwede mo ding gawin is sinabi dito, attention, this job posting is 30 days old, might be already filled. So hindi na siya wala nang bakante. So dapat kinakailangan mag-update kayo, kailangan tumitingin kayo sa posted date, 'di ba? So for example, ito, tech assistant needed. Alright, so job description. So for example, hours per week, dapat makatapos kayo ng 10 to 30 hours per week. Tapos yung gawin niyo is log out ko muna, parang iba yata yung account na nilagay ko. Alright, so get an online job. For example, ito, tech assistant needed. At apply now. Click lang ninyo tong apply now. Tapos yan, yung kanina yung application letter ninyo, pwede niyo i-copy paste, tapos i-paste ninyo dito. Tapos choose a file. So huwag ninyong kalimutan na ilagay din yung link ng online portfolio ninyo. Tapos send application. So maghintay kayo sa email ninyo. Minsan dito ay doon sila nagre-reply sa email, at minsan dito sa messages ninyo. Alright, katulad nito, sinabi niya, send me your t-shirt samples, I need a designer, diba? Tapos take a look at my job posting to see if you have what it takes, diba? Check out job for my more information. Alright, so dyan sila nagre-reply. So kinakailangan pag sign up ninyo dito sa Easy Outsource, dapat i-update ninyo yung profile ninyo. So wag ninyong kalimutan na i-update yung profile. So punta kayo lang sa edit my profile. Ayan. So edit ninyo to. Yan, edit ninyo. Yan, kung ano yung mga experiences ninyo. Tapos monthly rate to 50 per month. Tapos preferred payment method. So yung tinuro ko sa inyo is PayPal. So PayPal tayo. Pwede din kayong mag Western Union kung gusto niyo, kung anong
gusto ninyong way of payment. So pwede yan. As long kino-communicate mo yung employer mo kung pwede ba sa Western Union, kung pwede ba sa MoneyGram, yan, pwede yan. Alright, so yan sa Easy Outsource. Alright, so sa Odesk, honestly wala akong account dito, pero sa Odesk para siyang outsourcing, pero kapag nag-a-apply kayo sa Odesk, tapos kapag meron silang nakuhang employer, yung Odesk is parang kapag na-hire ka, merong software na para sa Odesk na kinakailangan mong i-follow. At for example, kung magtatrabaho ka, kinakailangan nilang mag-print screen sa computer mo, kinakailangan nilang mapasok yung computer mo para masiguro nila na nag-work ka, at ganun din para maibigay nila itong report para sa employer mo. So ganun din sa mga iba't iba, pero sa onlinejobs.ph at Easy Outsource, depende sa amo mo. Meron ding mga amo na gusto nila na mag-work ka, habang nag-work ka, merong software na parang nagtitake ng pictures, or nakikita nila yung computer mo, yung desktop mo, kung ano yung ginagawa mo, kung nagfe-Facebook ka ba or hindi. So pero dito sa Odesk, yan yung nangyayari kadalasan talaga. So kaya yung tips ko lang, kung dito assured talaga na sobrang marami ang nag-apply dito, marami ding nag-post ng job hiring. Pero kung ayaw ninyong parang ma-monitor kayo dito kaysa online jobs, pero mas maganda gumawa kayo ng account lahat para mas madalian makahanap kayo ng trabaho. Mag-post kayo dito, ay maghanap kayo sa tatlo na ito, 'di ba? So yan. So yan yung mga website kung saan kayo pwede mag-apply. So how to apply? So you need to register first and set up all of your accounts. So yung sinabi ko sa inyo. Tapos ito yung tip ko sa inyo. Kapag mag-a-apply kayo, dapat mag-a-apply kayo a day, 5 to 10 job offers every day. Dapat nag-a-apply kayo 5 to 10 times a day. So kasi kapag marami kayong in-applyan, mas magiging mataas yung chances na makakuha kayo ng isang employer. So yun yung ginagawa namin dati. Ang experience pa namin dati, na-experience namin na isang job offer lang yung in-applyan namin. Pero ang problema, wala talagang reply. So yung ginawa namin is araw-araw nag-a-apply kami 5 to 10 job offers, kahit medyo expired na yung date. Parang sobrang matagal na yung date na na-post yung job offer, is ina-applyan pa rin namin. So 5 to 10 times every day. Tapos ang nagiging resulta is marami kaming reply na nakukuha galing sa mga employer na gustong gumawa ng interview para sa amin. So yan, gawin niyo yan. So 5 to 10 times na pag-apply sa job offer. So wag kayong matakot. So apply lang ng apply. So how would I know if it is not a scam? So yun yung sinabi ko sa inyo kanina. The website like www.onlinejobs.ph is helping those online workers not to get scammed, in order for them to make sure they are setting up a system on their website to avoid those fake employers. So meron silang system na para ma-avoid yung mga fake employers, katulad ng dapat magbayad yung employers ng malaking halaga para makapag-post ng job hiring. So lahat naman siguro ng mga scammers na gustong mang-scam ayaw magbayad sa malaking mahalaga para mag-post lang, di ba?
So pero kung seryoso kang employer na kinakailangan mo ng tao, kinakailangan mo ng employees, go for payment ka para maka-job hiring ka. Siyempre kapag makapag-post ka sa mga website ng katulad ng onlinejobs.ph, kapag ikaw yung employer, mas madali kang makahanap ng isang trabahante, or sobrang madali yung makahanap ka ng isang video editor or yung mga employees, 'di ba? So before the employers can post their job hiring details, they need to pay first. Once they've paid to post, meaning they're really serious to hire someone and seriously to pay, 'di ba? So kung nakapagbayad sila sa onlinejobs.ph para mag-post ng job hiring, meaning seryoso din sila na magbayad sa iyo. So yun lang. So palaging tandaan, kapag paid post siya, hindi yan scam. Okay? So if you have any question about on how to apply, don't be afraid to post it in the FIMO group, diba? So yun yung sinabi ko sa inyo, punta lang kayo sa www.facebook.com/groups.fimo at mag-post kayo doon kung ano yung katanungan ninyo sa akin, at gagawin ko ang lahat na makatulong sa inyo. Okay? So if you like this video tutorial, don't forget to like and share it. Proceed to the last part of the tutorial, part 4, which is the interview. Okay, salamat po.